Siyempre, dito na tayo sa ating guest number one, mga Magdon friends. Mga kasama natin ng highly decorated Filipino journalist, columnist, editor, and educator, mga Magdon friends. Live sa Magdon Sabado Night Talk, Rogelio Constantino Medina. Hello, sir. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Kasama mo ngayon si Magnum Gilbert saka si Magnum Mencho. Yes. Opo. Yan. Magandang gabi po, Magnum Mencho, Magnum Gilbert. Magandang gabi. And iba yan. Si Magnum, si Nolly Di Castro Nolly Di Castro pala yun. Napapakinggan tayo at napapanood ngayon, sir, sa Magnum Live. And syempre sa website, www.magnum999.com. Yes. Sa mga radio set, Magnum Radio 99.9. Yes. At sa buong mundo. Napapakinggan tayo, mga Magnum friends. Mga alien. Kasama na doon. Kasama na doon. Kumusta si Sir Rogelio ngayong gabi? Opo. Kumusta naman ngayon? Okay naman po. Okay naman. Kakagaling ko lang po sa Makati po. Kakagaling ko lang po. Makati. May event doon? May event po. Alright. 2 days po yung event. Okay. 2 days, tapos na ngayon. Pangalawang araw na ngayon. Tapos na po kanina lang po. Alright. So nakauwi na kayo, sir, nasa bahay na. Opo, nasa bahay na po. Medyo nagpapahinga na. Maganda. Naka-dinner ka na, sir, tapos ka na kumain? Kumain na po. Maaga po naghapunan. Yun siguro laging ginagawa mo, sir, every night maagang hapunan. Maaga. Opo. Anyways, pag-usapan natin, Sir Rogelio, ang pagiging isang journalist mo, ha? Maaari mo bang ikwento sa amin kung kailan ka nagsimula bilang isang journalist? Mahaba po. Mga 1980s pa po ako nag-start sa Evening Post. Tagal na. Ang editor po, Evening Post po, ang editor na si Karima Polotan Tubera. Siyang kilalang manunulat at saka journalist. Actually, nanalo na siya ng Palangka Awardee. Hindi ko naman po kilala siya that time. Nagsubmit po ako ng artikulo tungkol po ito sa Golden Acres. So yung mga tahanan ng mga matatanda. Na inalugan ng isang institusyon. So, may in-interview po ko roon. Dapat po gagamitin ito sa school project namin, sa pre-production. Hindi po natuloy. So, ang ginawa ko, naglakas loob ako pumunta sa Evening Post at hindi ko akalain ang mismong kukuha ng artikulo, yung nakasulubong ko tayo si Karima Polotan Tibera. Simula noon, nagtuloy-tuloy na po hanggang sa nagsubmit na po ako sa iba pang diary po. Ito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa po. So anong mga dyaryo ang sir, nasulat? Saan ka na dati sumusulat ng mga dyaryo? Evening Post, tapos pumunta po ako sa People's Journal. Nagsimula po ako sa Muslim Broadsheet, meron silang tabloid. Hanggang sa napunta ako sa Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, ang dami ko Manila Times, iba pa po, Manila Bulletin, iba pa po diary dito, kasi freelance po ako. Hanggang sinubukan ko po magsulat sa Hong Kong, para sa Economic Review in Hong Kong, Japan Times, nung nabase po ako sa Japan. Tapos .news sa Gitnang Silangan sa Dubai. Tapos sa Amerika po. Ang dami, ha? Asia Journal po. Dami talagang, dami ng mga na-achieve si Sir Rogelio. Ano yung pinaka mabigat na nasulat mo na sa isang dyaryo? Pinaka mabigat nga storya yung nasulat mo? Ang pinakahabon po sa akin na inassign sa akin nung in-interview ko yung nalinya po ako sa science
Science? Ako po yung science po. Science journalism po. Oo. Kasi po, di ba hindi masyado inaano sa Pilipinas, binibigyan pansin yung science journalism. Pero sa ibang bansa, napakahalaga po nito. So, inatasan po ako ng Pfizer Economic Review na ma-interview ko si Dr. Mamoru Mori. Siya po yung kauna-unahang astronaut sa Asia at saka kauna-unahang astronaut sa Japan. Na-interview ko po siya sa Tsukuba City sa Japan. Lumabas din po siya sa Japan Times. So, yun po yung marami po ako nalaman kay Mamoru Mori ng epekto ng Mount Pinatubo eruption. Na paano yung sikat na sikat po yung Mount Pinatubo kahit sa mga astronauts. Paano ito na-apekta ng buong mundo? Yung pagsabog, yung ng access ng Mount Pinatubo. Oh, okay. Anong yung taon? Climate change, pagdating sa climate change. Anong taon yung mga malaki po yung impact. Parang yun, sa taong 1994 ba nangyari yun? Opo. Parang gano'n, di ba? Gano'n po siguro. Basta po yung and then nalaman ko rin po na ang astronaut hindi mo kailangan pwede pong wala po siyang age. You can be 70 po. Pwede kayo maging 70. Pwede pa rin? As long as you can be fit. Kahit senior citizen na pwede maging astronaut? Yeah, pwede po. Basta as long as fit po kayo. Meron po nga astronaut, may edad na Di ba po yung recently may edad na pero nakayanan po niya. So, wala pong age limit. Siguro, Sir Rogelio, magdedepende na rin kung depende sa health condition siguro, di ba? Ayun. Health condition po. Talagang yun po yung pinaka-importante sa lahat. Saka may mga training naman po yan okay. May training. Tapos may check-up pa. Yung ganun, libreng check-up. Tapos another challenge po sa akin yung nakasama ko si the late Father Pierre Trich. Siya po yung founder ng EDA Foundation. Sumama po ako sa kanya sa friends po siya na pare. Pero pinili niya maging Pilipino. Okay. So, naging Filipino citizen po si Father Pierre Trich. So, madalas po ako sumasama sa kanya sa mga meron po siyang foundation pa Hansonites, yung mga may sakit na leprosy. Sabana, samahan ng mga bata na nanambakan. Ito po yung mga dating scavengers. Usually, nagtuturo po ako. Nagtuturo rin po kasi nag-volunteer teacher po ako sa Tondo, sa yung dating Smoky Mountain. Tuturuan ko po sila. Naging challenge po kasi namulat ako doon sa edukasyon Napakahalaga ng edukasyon po talaga. Okay. So, paano, yun? Yung Mount, Mount Pinatubo? Pinatubo. Yung sa Pinatubo, balik po tayo doon. Yung sa Pinatubo naman po, paano nito na-apekto yung climate change? Kasi pollution parang yung Mount Pinatubo, nagsilbi siyang pollution. Paano niya itong yung buong mundo? O paano siya naapektuhan? Kasi malaking bagay po na ng Pinatubo talaga saka pagdating sa climate change. Paano ito na-pollute ang buong mundo? Sa mga kasi lumalabas makikita sa outer space yung pollution maabot hanggang doon. Kitang-kita doon talaga. Oo nga Kasi tapos nakita rin ang tinuro sa akin yung mapa ng Pilipinas. So sikat na sikat sa mga astronaut yung mapa po ng Pilipinas. Okay. Mapa ng Pilipinas. Paano ba ininilarawan ng mga astronaut yung mapa ng Pilipinas? Parang mukhang kasi sabi nila parang isang matanda na may parang isang parang tao, parang isang tao, di ba po yung mapa ng Pilipinas. Parang tao. Pero kung basta tingin mo sa utak ng mga NASA, kasi regarding hindi siya sabihin Japanese, basta NASA po sila. Ito si work with the American po, sa mga Amerikano po yung under ng NASA. NASA po, sorry po. And yun po yung saka paano sila kumakain din. Yung paano sila nabubuhay po,
how many days. Tapos recently, yung di pa po nangyari sa Amerika, meron po dapat siguro 7 days lang sila o 1 week lang. O bakit sila ng almost 9 months sa outer space. Di ba po? Yes, ano sila, di ba po nangyari, di ba naging world news po yun, yung pagbabalik ng mga astronaut. Opo. So, pero sa pamamagitan siguro ng nagamit kasi inano si Mr. Yung may-ari ng Tesla ba yun? Ano sa pangalan? So, malaki rin na itulong para makabalik yung mga astronaut dito sa mundo. Kasi imagine naiiwan sila doon sa ere. Ang hirap pala ang hirap maging astronaut. Dapat 1 week lang yun, how many days, pero inabot sila ng I think 9 months. Buti pagbaba nila buhay pa rin sila, ganon. Opo, buhay pa rin. Buhay naman. Babae po yun babae saka I think Indian yata yung may lahing Indian yung yung babae. Wala pa namang hanggang ngayon Sir Roelio, wala pa bang Pinoy na astronaut? Yun nga yung sana magkaroon sana ng isang Pinoy. Anong kailangan yun, sir? Anong dapat, may requirements ba? Something like anong dapat meron sa isang... Yung mahilig magbigay ng space. Iba yun. Sa pag-ibig yun. Iba pala yun. Sa pag-ibig yun. Pero meron po tayong agency ng gobyerno natin na ano na rin po, di ba po yung meron po tayong ahensya ng gobyerno na nasa space na rin. Okay? Meron na breakthrough. Ang wala na lang tao. Ang wala na lang Pinoy astronaut. Oo nga eh. Yun na lang wala. Sayang na. Sana magkaroon tayo ng Pinoy astronaut. Naunahan Filipino astronaut. Malay natin, tayong tatlo, sir. Pwede tayong magiging astronaut nito. Baka pwede nga. So anyways, let's talk about social media, sir. As a journalist, anong masasabi niyo, sir, sa laganap na fake news ngayon sa SOCMED? Yes. Actually, tinatakot din namin yan sa Science Journalism Forum. Every year po may ngayon na nagkakaroon na naman ulit ng pagpupulo ng mga iba't ibang mga science journalists sa iba't ibang bansa. Ngayon, dati online yan, ngayon meron na silang hybrid na gagawin yata sa Dubai. Yung iba naka-online o pupunta ka mismo ng Dubai. First time yung after 5 years. After 5 years, nagkakaroon na sila ng either online or person, face-to-face. Ang napag-usapan namin doon, may responsibility kasi di ba huwag mo sa i-click o i-share unless na-verify mo talaga yung facts. Number one, yung facts. Yung katotohanan. Verify yung number one, yung source. Unahin mo mga credible ba yung source? Kasi parang secondary data na lang eh. Mas maganda sana kung makakuha ng primary data. Primary, aside from the second, usually second, ano nangyayari nito, marami po nagsishare, hindi naman pala, namatay si ganito, hindi naman pala totoo, di ba? Pero na-share. May mga fake news na gano'n. So dapat i-check muna natin bago tayo maniwala. Dapat usisahin muna. Dapat i-double check natin. Kung paano, sir, may nabasa kayong news sa social media na ang sabi, ang gwapo ni Magdom Gilbert. Fake news yun, hindi? Kayabangal yun. Joke lang yun, sir. Joke lang yun. Hindi naman fake news yun. Hindi naman talaga. Actually, joke lang yun, sir. Joke lang. Pero syempre, sir, kailangan talaga marunong tayong magbusisi sa lahat ng nababasa natin sa social media. Hindi tayo agad maniniwala. Kahit sa opisina may tinatawag na hindi pa kayari ay naapoy na si ganito. Pero wala pa official
grapevine, may tinatawag na parang chismis siya pero hindi pa siya nako-confirm. Diba? Dapat i-confirm niya yung example kung talaga na-appoint, dapat through official memo kung talaga na-appoint na siya. Okay? So grapevine ang tawag doon. Iba pa yung pag sinabing chismis, yung rumor o gossip, magkaiba kasing grapevine sa gossip. Bakit anong kaibahan ng rumor sa gossip? Yung grapevine kasi usually makikita yung sa business sa opisina. Let's say totoo na maaari siya ma-appoint as general manager pero wala pang conclusion kung talagang general manager siya kasi wala pang memo. Kaya yung grapevine, there's a possibility pero hindi sa 100%. Yung rumor o gossip, siguradong hindi totoo. Kasi hindi dadagdagan. Hindi talaga. Diba? Lahat ng impormasyon hindi totoo. Oo, yun yung rumor. dagatungan pa. So, padagdag ng padagdag. Ayun ang chismis. Yung grapevine iba. Parang hindi pa siya verified. Hindi pa. Pero totoo. Wala pang official announcement. Pero para example, totoo. na-appoint si ganito. Position, hindi pa naman pala, di ba minsan nangyayari, hindi pa talaga confirmed. To be confirmed pa lang. May ganun. Yung kailangan may confirmation o kaya may official announcement to make it factual na totoo. Yun ang kaiba ng grapevine sa chismis na tinatawag. Usually grapevine makikita sa mga opisina yan. Grapevine. Grapevine. Alright. So hanggang ngayon sir, active ka pa rin sa pagsusulat sa mga dyaryo, newspaper? Opo. Meron po akong column sa Amerika. Ang title po doon, My Pet People Events Places. Every Saturday, every week po siya. Lumalabas po siya sa LA, sa Los Angeles, sa New York, New Jersey, San Diego, Las Vegas, at sa Northern California. Dami na. Buong mundo na yan, sir, ha? Buong Amerika. LA, California. Tapos meron po din magazine na positive, nagpipicture po sila ng Positively Filipino. Tapos sa Pilipinas, susulat din po ako. Sa anong Jari? Newspaper. Sabi po, sa Daily Tribune po, dati po kasi sa Philippines sa Inquirer. Pero sa Daily Tribune, sa Makati po opisina. Tapos sa tabloid naman po, Police Spies Tonight. Showbiz naman po. May showbiz ka rin palang balita. Yes, meron ako... Anong latest ngayon sa showbiz, sir? Anong latest sa showbiz ngayon? Pero po ang ginagamit kong byline, OG po pala yung OG Medina po. Anong latest sa showbiz ngayon, sir? Hindi po ang column ko pa kasi within medyo malalim. Okay. Kahit sa showbiz section ako, ang column ko po is within. Actually simula po itong within nung nasa People's Tonight ako, nag-click siya. Usually mga pinipicture, malalim po usually yung mga mahilig po kasi ako sa mga paranormal investigation. Galing naman. Ibang klase ito. Ibang klase. Lumabas ka. Lumabas ka. Galing naman. So, ngayon, ilang taon ka na sa sir? Sa industry ngayon? 1984 84 or 83 po ako nagsimula sa magsulat. 94, 2004, 2014. More than 30 years na magdumad. 30 years ka na? 30 years. Parang 32, 33 years na sa pagsusulat. Halos lahat ko na. Sulat ko na. Nagsimula ako sa sports. Sports po yung sinusulat ko. Tapos, police beat. Napunta ako sa page 1. Yung sa inquiry ko, page 1 story po. Yung mga pang page 1 story. And then sa business, napunta pa ako. Tapos science, doon po ako nagtagal sa science section. Hanggang sa nilagay ako sa showbiz po. Ang kulang na lang sa iyo, sir, horoscope. Horoscope na lang. Sa editorial, sir, kung sumusulat ka rin ng editorial. Sa editorial. Ano po?
Opo. Pero nagsulat na rin po ako. Parang hindi siya horoscope. Ang tawag doon po documented. True story po talaga. Isa well-documented po yung mga lumalabas po dati sa Mr. and Miss Magazine yung mga nangyaring crime. That was resolved. Meron po kasi akong ito po kasi nakakaano po, meron po kasi ako ESP. So happy I have this gift of extrasensory perception. Yung pong lumabas sa Mr. Miss series po yun, series ng na documented may nangyari incident o kaya di pa po may madalas na nauuso yung mga nakikidnap ng mga estudyante. So na-resolve ko po siya. And then meron dong bomb expert na sabi ko wag aakit doon sa building, hindi nakinig sa akin. So kasi I live in that, nung nasa Makati po ako, the story of Enrico Camino po. Ako pa pinagawa po ng police. Nung mga police, Makati yung ba kalimutan, ako pa pinagawa nila ng police report. Di ba po, usually dapat ang gagawa ng mga police. Ikaw ang pinagawa. Ako pagawa ng police. Ikaw pang... Pero sinamahan ko sa Makati medyong bomb expert. Doon pa siya namatay pag-apak po niya sa pinakatap, kasi may hinahanap silang magnanakaw yata. Pero sabi ko, walang magnanakaw dyan. So, hindi po na wag na siya umakit sa building. Umakit pa rin siya sa... Tapos pag niya, bumaksak po siya. Okay. Opo. I think malapit yun sa paggawa ng mga barilya at something. Actually, that incident was covered by Inday Badiday show. Ganun ba? Okay. Nagulat ako, nakunan din po ako noon eh. Na-cover po siya. The story of Enrico Camino. Another one, yung usually po, di ba nauso that time mga lasalista, mga nakikidnap. Yes. But there was one survivor, isang survivor doon eh. Through the rosary nalaman po ko sino. Actually, nahuli rin po yung kriminal. Buti na lang. Buti naman nahuli na rin. Sa mga documented po talaga siya na even yung nangyari po. Sa showbiz po yung nangyari kay Dino Broca po. Si Director Lino Broca. Alright. Saka pati yung boss ko dati sa Papers Tonight kay Hernandez ba yun? Kasi lagi bago sa umalis, tumitingin muna sa akin habang nagta-text kung okay na aalis siya. I think that time papunta niya sa sana ng Amerika pero may nangyari po sa kanya. Sabi ko, hindi po alam kung bakit hindi po siya natinig. Yun. At saka, minsan, during nabubuhay po si the late President Ramos, lagi po ako sinasama sa aeroplano. Yung di ba, laging nag-abroad yun si President Ramos dati? Dito po sa Pilipinas, kasi po may incident na nangyari, kasama ko yung mga taga-media. Ikisando po, pag nakasakay ako, may nangyayari din sa akin. Ano po kami, at that time, nagulat sila, nag-emergency landing kami, galing kami Mindanao, emergency landing kami sa Masbate. Masbate, Marinduque yata. May nangyayari na pala. So, yun. Basta pag bumababa pa kami ng airplane, papalakpak po si President Ramos. Yun sila sa Villamor Air Base po yung doon po kami pupunta that time. Pagpupunta ng mga Mindanao. Okay. Dami pala ng no? Nakasama mo pa. Meron po ako na save na family. Minsan po yung psychic ability ko po, minsan documented po talaga siya na-save. Kasi ayun ko yung kotse. Kasi po nawawala ng preno. Sumakit siyang right side ng brain ko. Ang tawag niya ito, telekinesis.
sabi nila nung tumatawid na wala po talaga hindi na talaga mahintay yung kotse. Ang ginawa ko talaga, I tried my best to stop the car using the right side of my brain. Pumutok ko yung kotse. Kung hindi ko pumutok ang kotse, talagang mababangga po sila. Hello? Para ka palang superhero, sir. Ha? Superhero. Para ka palang... Pwede po kasi ako masagasaan eh. Tumarap po ako sa kotse. Hindi ko makakalimutan. Documented po siya. Okay. Para ka palang superhero, Sir Rogelio, ha? Kaya ako. I use this po, kasi sabi ni Jimmy Licampo, pag hindi mo siya tinanggap, kaya nung nawala na si Jimmy, parang kasi ayaw ko po kasi usually kaya lang, ang ko is to help people. Hindi lang pa sana in a quiet way po sana. Pero nung pinitya ko sa inquirer, kasi imagine mo, taga-inquirer ako. Tapos, isi-feature ko I think I was featured by Mandy Nebeser sa column niya, Jimmy Medina the Psychic. Doon sa column na nun. Maraming nawalan po ako ng privacy. Kahit sa mga TV show, nawalan din po ako. Ng privacy mo. Simple lang po kasi ako eh. Simple lang po. Mas gusto ko nagko-commute na wala pa nakakakilala sa akin. As much as possible. I want to live humble talaga. Simpleng tao si Sir Rogelio, pero... Simple, pero ang dami na palang experience. Dami ng karanasan. Marami na po. At least marami na rin po ako natulungan. Mas masaya po ako pag marami ako natutulungan. Tulungan mo ako, sir, ha? Tulungan mo rin ako, sir. Joke lang. Anyways, anong mensahe mo, sir, sa mga gustong maging isang mamahayag? Siguro, minsan, nagagamit ko rin yung nade-design ko kung yung kasi pag meron ka ring gift, so nakakatulong din sa akin. Pero kasi wala kang gift, siguro just pray first and ask for the guidance. Para matimba mo kung totoo itong ito. You have to verify. Yung balita. Yung katotohanan, yung facts. At saka, po ako, kahit may kamay, period, po ako, tawag dito, hindi naman perfect. Kaya kahit may mali ako sa grama o nagkamali. Kasi iba yung kama sa period eh. It can mean many things po. So, careful po ako pag nagkakaroon ng misinterpretation po. Careful na careful po ako doon. Yan. Yun po. Alright. So, dahil dyan, mga migrant friends, awarded si Sir sa 3rd Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2025. Congratulations, sir. Salamat po. Salamat po. Napili po kayo isip sir, yung award na receive niyo, sir? Lifetime Achievement Award po sa 3rd Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers po. Ayan. Actually, sa September 30 po. Congrats ni si Gilbert, di ba? Si Gilbert na. May billboard na eh. Maraming. At least magkikita na rin kami sa September 30 sa Newport Performing Arts sa Pasay City. I'm looking forward to saka sana makita ko rin si Benson nung balang araw at saka si Mr. Katapat. Pwede yan, pwede. Namimiss ko yung namimiss ko ang Cagayan de Oro. Nagpunta po ako dyan kasi po nagtrabaho ko sa Career Executive Service Board. Ito po yung mga seso. So nagtrabaho po ako dyan. Matagal na process. Marami na po ako pinagbiguran marami ako pinag-ano sa government. Marami na po ako so pinakahuling-huli ko po yung Career Executive Service Board. Kailan yun? Malapit na po yan sa, di ba ang radio program, yung station malapit na sa SM? Yes, sir. Yes, sir. Malapit na. Malapit lang kami sa SM sa Ayala. Hopefully, gusto ko bumalik sa Cagayan de Oro kasi nagusto ko po yung Cagayan de Oro po. One of these days, sir, magkikita rin tayo dito sa Cagayan de Oro. Kailan yun, sir, na nakapunta ka ng Cagayan de Oro?
Ano po, sir? Kailan yun? Yung nakapunta ka dito sa Cagayan de Oro? conference po yun eh. Hindi, 2000 something. 19. Mga 2000 something. I think, basta ano po siya, Career Executive Service Conference po. Yung mga seso. 2000, basta 2000 something po. I-double check ko po. I-resell ko na lang po sa inyo. Okay. Sige. So, At that time ang head ng Career Executive Service Board was I hope she's listening, Antoinette Aliones po. Attorney Maria Antoinette Velasco Aliones. Dati po siyang Executive Director ng Career Executive Service Board hanggang sa mapunta sa Department sa Department of Migrant Workers po pinakahuling-huli hanggang sa nag-retire siya. Sa DMW po siya, hanggang Secretary po sa Department of Migrant Workers. Ayan. Dati rin po ako nagtrabaho sa OWA. Okay. I used to work with Overseas Workers Welfare as an information officer for. All right. Wow. So, dami na experience. So, congratulations, sir, in advance, Thank you po. ngayong September 30, ha? Opo, September 30 po. Saan yung kita po venue, tayo sir? doon. Saan yung venue again? Sa Newport Performing Arts sa may Pasay City. Malapit lang sa Resorts World. Malapit lang din sa NAIA. Opo, malapit lang din sa NAIA. NAIA 3. NAIA 3. Terminal 3, malapit lang yan. Malapit sa Terminal 3. All right. So, kita-kits, sir, ha? Kita-kits. Kita-kits Kayo po. lang pala magkita-kits. Excited na nga po ako makita ka eh. Sige. Nakita kayo. Okay. Yan, sige. Ang gwapo nito, sir. Ay, nako. Ang gwapo. Walang kasing katulad. Sir. Walang kasing katulad. Ang puti at ang kinis. parang nagbibikulon. Parang kamyas lang. Parang kamyas lang. Kamyas ba yun? Ay, hindi ko lang alam. Anyway, thank you, Sir Roelio. Maraming salamat talaga, ha? Salamat po. And see you. Engelbert, Magnum, Mencho. Bencho. Jericho Rosales na lang para mas maano. Mas madali. Okay, sige. Okay. Pagpalain nga itong program nito, parang gusto ko talaga sa tumagas pa ng mahabang panahon po. Okay, sige. Maraming salamat, Sir Roelio. Salamat. Kita-kits, ha? Salamat po. Ingat po kayo. Salamat po. Okay po. Good night po. Sige. Good night. Good night. Magnum